초콜릿은 달콤해 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 오렌지는 상큼해 상큼해 상큼해. Hello guys! Welcome and welcome back to my channel! So ayun, kita nyo naman sa aking thumbnail, ayan, magpapahilot na naman ako. So ayun na nga guys, abang nag-iintay ako sa partner ko, ayan, kakaligo ko lang. So siya, naliligo na din. So abang nag-iintay ako, ikikwento ko lang sa inyo kung bakit nga ba ako magpapahilot ulit. Last time guys, na nagpahilot ako is road to 6 months yung tummy ko. So last May 29, nagpa-ultrasound ako and 7 months na nga. So nagpa-ultrasound ako kasi nga 7 months na, para sure na talaga yung gender, ganun, para hindi na magkamali, para hindi na magpaulit-ulit, 'di ba? So ayun guys, ayun na nga, nung nagpa-ultrasound ako nung May 29, nakita doon na baby girl again, yung aking second baby. So ayun, and then nakita din doon yung kilo, yan, nasa 1 kilo na si baby. And then okay naman yung placenta. Yung placenta guys is yun yung inunan. So ang naging problema lang talaga is suhi si baby. So wala akong maipapakita sa inyong picture na nung aking ultrasound and video kasi hindi na ako nakapag-picture nun kasi nga hindi ko alam eh. Kasi hindi ko kita yung yung monitor, wala akong nakikita. Bale, sa kanya lang nakaharap. Hindi kasi private yung pinagpa-ultrasound ko. Tapos ayun na nga, sa June 24, babalik ako para kuhanin yung aking result ng ultrasound. Ayun, tapos ni-request din nung nag-ultrasound sa akin na July 24 din, ay kailangan kong magpa-ultrasound ulit. Kasi nga, 'di ba, nakita nilang suhi si baby, naka-breech position siya. So, kailangan sa July 24, 33 weeks na yung baby sa tummy ko. Kung hindi maaayos yung position ni baby, itatransfer na ako sa hospital, hindi na ako tatanggapin sa lying-in. Kasi yung kasing pinagpa-ultrasound ko and yung pinagpapa-check-upan ko is lying-in. So, sila yung buwan-buwan na nagmo-monitor sa akin. Kasi kaya napili ko din yun guys, kasi nga mas mura doon. 500 lang ang binabayaran doon kapag nanganak ka, basta may PhilHealth ka, ayan. And sobrang bait ng mga nagpapaanak doon. Kaya ako naman nasabi kasi yung mga tita ko doon umanak. And then, nga pala, ayan, sa mga nagtatanong din kung safe ba ang magpahilot, para sa akin naman po is safe, lalo na kung napapagkatiwalaan at kilala namang maghihilot sa lugar ninyo yung maghihilot sa inyo, 'di ba? So, bakit ka magpapahilot dun sa hindi mo naman kilala? So, ayan, may mga nagtatanong nga pala sa last video ko kung kailan daw pwedeng magpahilot. So, ako, mas para sa akin parang safe na mga 5 months. Pero yung iba daw nagpahilot ng 3 months, pero okay naman, din naman sila dinugo, ganun. Kasi kapa naman kasi talaga na maghihilot kung nasan talaga yung baby. So, ayun, nung 5 months, ayan, road to 6 months na kasi yung last video ko, nagpahilot ako, ipinataas ko yung baby ko. Kasi nga, every lalakad talaga ako, sobrang sakit talaga. Kaya, nag-decide ako na magpahilot and pinataas ko. And simula noon, ayun, lumikot na si baby, naging active na siya. Siguro lumuwag na yung kinalalagyan niya sa loob. And then, ayun na nga, hindi na rin ako nasasaktan pag nalakad. So ngayon, kaya babalik ako, ipapakapa ko. Ayan, ang tawag kasi nung iba, ipapabungkal, ayan. Ipapabungkal ko na nga kung talaga bang, kasi last, May 29, di ba? May 29, nagpa-ultrasound ako. And then, last June 8, nagpa-check up ulit ako dito naman sa barangay. Sabi ko sa OB ko na, tita, baka pwede nyo kapain kung nasan talaga yung ulo. So, sabi naman ni tita, baka daw nung in-ultrasound ako is, nagkataon lang nasuhi si baby. And then, ayun nga, kasi nung kinapa nung OB ko dito, nung June 8, is okay naman, nandoon naman daw, imposible naman daw na puwet yun, yung nakapa niya, di ba? Pupunta nga tayo doon sa pahilutan para para malaman natin kung suhi pa rin, at kung suhi is ipapaayos natin, ipapatama na natin yung posisyon ni baby. And guys, hindi naman masakit magpahilot, ayan. And then, ito na rin guys, doon sa mga nagtatanong kung talagang safe yung maghilot na pinagpapahilutan ko, safe po. Kung maitatanong nyo guys, umanak po ako sa first baby ko ay sa bahay. Ayan. Bali, kumpleto naman ako sa check-up sa regional sa Batangas, dito sa amin sa San Juan, sa emergency, sa lying in sa Candelaria. Ayan.
Then, dito din sa barangay. Yan, kumpleto talaga yung check-up ko. Pero sa bahay pa rin talaga ako napaanak. And safe po, opo. Pero pagkaanak ko naman po, dinala agad nila sa center yung baby para in-newborn screening. So, ayun. At saka guys, kung maitatanong nyo din, lumabas ako dito sa mundong ito na hilot ang nagpaanak sa nanay ko. Ayan. Pinalabas lang ako ng isang hilot. Ayan, maghihilot. And buhay pa naman yung nagpaanak sa akin, guys. Next video guys, ipapakita ko na sa inyo yung mga baby essential ko and yung mga damit ni baby and yung mga gamit niya na nahanda ko na pero talagang kulang pa rin. So yun, wag niyo na lang guys kalimutang mag-subscribe para maging updated kayo sa mga video ko. So ngayon, happy 29 weeks and 1 day sa aking baby tummy. So ayun, ipapakita ko lang sa inyo ha. Ayan na siya guys. So, ayun guys, medyo mahaba-haba na yung explanation natin. So, kita-kits na lang talaga sa pahilutan and huwag nyo na lang kalimutang mag-subscribe. And, hoping na sana nasa maayos talagang posisyon si baby, diba? And, ayoko talagang masasaryan. So, yun guys, see you later! A few moments later. Ilang buwan na ito? Ito ho. Sabi ng Tita Olive na kayo nagpa-check up. Tama naman daw, imposible daw kung puwi. Baka daw nung in-ultrasound ako nagkataon lang na kaya sabi ipakapa ko din daw sa Hindi ba na ito? Ito niya, nung tinutuunan niya parang ako'y loob din eh. Parang naluluugan eh. Ayan. Sabi nga ha. Hindi, puwit nga yung na ano ni Tita Olive. Oo. Ay, lagi dito kasi. Hindi ata ang alis. Kita matin umikot. Yung siguro na una na ito. Taikot lang. Oo. Alaman mo naman pagka ang ulo ang suhi dito natagyak Nasa baba mo. Oo, parang ang sinisipa, ang matigas. Pagkasuhi ho, matigas din eh. Pag suhi ay malambot, ay ang paano. No? Hindi. Yung iikot pa yan. Buwo pa yun. Bago ako magpa-ultrasound ulit, ako paparin. Doon pagka husuhi pa rin eh, ako daw itatransfer sa ospital eh. Dito tatanggapin sa layo eh. Naikot eh. Pao. O ulo. Okay po naman ang ulo ba? Huwag matakot. Iikot yan. Iikot pa. Bakit pumakunin sa sarili suhi daw? Bakit pumating ako daw? Umibaga yung tayog yan. Pinabuka ni araw ko. Iya. Tingin ko sa nakaraan. Medyo tagiliw. Inabi ko. Ito naman kahit kung suhi, pag talagang ilalabasan, bakit nila anak niya si Ilaya? Suhi yun. Ay, awan na pa anak ko Ay, hindi naman ako pili. Yung mga ospital naman kasi may agad kasi cesarean. Naikot lang, hindi ko matakot. Ayos yan.
paikot-ikot. Baka maliit pag oo, ano. Hindi pa masarapan. Yung buwag ito, hindi pa ikot. Kaya pa niya magpikot-ikot siya. Dumating na, wait, 1. July 18 na babalik ako. Puin mo ako. Ang matigas ari. Ari wala. Ito yung ariwala ngayon laman. Ari ang ulo. Yun ang ulo. Dari mo sa pagkat. Kamisa naman dito yung pagkakatigas. Naikot yan. Pag-ikot niya, basta kang minit. Hayaan mo siya. Ayos naman. Kung matakot, natatakot. Jesus, bakit yan masuhi? Dahil pa kasi awa ng Panginoon kada yun. Dahil mo gaya pag nagpapanakasuhi, di nakalabas ang ulo, dahil siya nakauna, papasok mo sa paa. Bago tayo-tayo mo walang paa. Pagka yung inaakala mo ko isip. Ito na lang din, kakabili ko na dito. Ito ko na nakabili ng ba. Ha? Ikaw yun. Naikot anak. May ramdam mo pagka naikot na tadyak, mayroong dito na tadyak. Natadyak mo pagayaan. Ay, ang hindi ito ka makakaroon ng sipa. Susuhi. Hindi ka naman susuhi. Wala ang talaga magmakamamalian. Kinapa din tita ulig ng isang araw sabi, hindi naman daw na. Naikot pa. Naikot yan, iikot yan. Hindi ko matakot. Wala ay takot. Hindi ka rin natatakot. Yung aking pangakong ito nga ay gabumalak na. Saka pinakaon. Wala, bigla ko kakaon niya sa doktor. Di, talagang masakit ng ulat. Paang ako. Sakit ko, masakit talaga. Ako rin gano'n, sakit. Pwede na kakang magbigkis yan. Ha? Hindi na, hindi na pag-kasi. Huwag na. Hindi iikot. Pagka na. Pagka may bigkis, iikot. Sa parang may bigkis, iikot. Aha. Kung balalaay, nagkataon lang yung pagkakabili. Ano. Kung matakot, hindi. Gusto mo lang natin wala karamdaman.